Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapuntos. May kakaiba akong tampok na video sa inyo ngayon. Alam natin na marami sa mga Pilipino naghahangad na magkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Ngunit, alam niyo ba na meron pala dito sa atin sa Pilipinas isang babae na may kakaibang kakayanan. At ang kanyang superpowers ay hindi gaya kay Darna na kayang lumipad na nakabikini. Hindi ganon. Siya ay may kakayanan na wala ang iba. At ang kakayanan yun ay hindi rin gagaya kay Professor X. Dahil nalalaman niya ang mga kasalanan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kakaibang karanasan. Pero mas maganda na ating bigay kay Father Darwin ang pagpapaliwanag. Narito. Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kumusta po ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay laging sumasa atin. Bago lang tayo nakauwi galing sa maraming schedule natin, no? Bukas din punong-puno yung schedule natin. At ito yung isi-share ko sa inyo, exorcism moment po. So meron kaming pasyente, 13 years old babae. Grabe yung psychic power niya. No? Grabe yung psychic power niya. Alam nyo, mababasa niya yung mga kasalanan ng mga tao. Grabe yung psychic power niya. Alam niya. 12 years old, wala siyang alam sa mga nangyayari. So hindi pa siya naisilang, di ba? Nung ina-exercise siya, sa kasama nating exorcist, doon sa kanilang bahay, binubulgar niya lahat ng mga kasalanan ng kanyang mga auntie. Doon nalaman ng marami na yung auntie niya ay nagkasala pala ng abortion. No? Grabe yung psychic power ng batang ito. Malalaman niya yung mga kasalanan na sa paligid. No? Grabe. Na yung psychic power ng batang ito. Doon pa na diskubrihan na yung kanyang auntie ay nagkasala ng abortion. Yan. Grabe, no? Yung kapatid niya, yung auntie niya, mga aunties niya, hindi nila alam. Pero nung na-narrate na ng bata. At yung batang ito, grabe yung psychic. No? Sa paaralan nila, no? Mga 2004, nangyari yung krimen, mga kapatid. Nangyari yung krimen, hindi pa niya, walang nasabi sa kanya, binubulgar niya ito during prayer of deliverance, mga kapatid. Ang paaralan na ito ay may pinatay na guro. No? At sinasalaysay pa niya sino yung nagpatay. Ang pangalan na nagpatay. No? Ito po ay palatandaan na itong taong ito ay walking possessed. No?
during exorcism, mga kapatid, grabe. No? Alam niya kailan pinatay, saan nilibing, nihulog sa CR. No? Grabe, no? Grabe. So, yan po ang pasyente ko. At patuloy pa tayo nagsagawa sa pagsasama sa kanila. So, matagalan pa kami bago ma-liberate itong batang ito. Ang daming mga magulo yung kanilang pamilya, grabe yung gulo, pag-aaway, walang pag-uunawaan. So, yan po ang nangyari sa kanya at sinasamahan pa natin ngayon. So, grabe yung kapangyarihan, 13 years old, mga kapatid. During exorcism, grabe ang lakas ng batang ito. Babae po. So, nag-overtime yung kaaway natin. Sana po, sa mga nakinig ngayon, marami man tayong mga pagsubok sa buhay, dinaanan sa buhay. Continue to pray po. Punuin natin yung ating puso ating damdamin ng pag-ibig, pag-uunawa. At dasal po sa bawat isa sa atin. Kailangan natin yan Magulo na yung mundo, wag na natin dagdagan pa. No? Magulo na lang ang mundo, wag na nating dagdagan pa. Okay? At yan po yung exorcism moment natin. At grabe yung reaction ng bata at yung team ay palaging nagsasama sa kanya, guide sa kanila. Dahil grabe din yung hatred ng bata. So, sinabihan ko yung bata kapag hindi mo ma-process yung hatred, ayan, ang doorway sa evil spirit. No? Yung emotion natin. So, mag-ingat po tayo sa ating emotion, no? At minsan, ay hindi natin mapipigilan, pero kailangan ma-consecrate natin yung buong isipan natin at buong puso natin sa Panginoon po para hindi yung plano natin ang manaig, hindi plano ng Diyos. Okay? At hindi pa po siya na-liberate hanggang ngayon, mga kapatid. Hindi po madali. No? At patuloy pa kaming magsasama sa Kanya. Okay? At yan lang muna yung exorcism time, mga kapatid. Bago lang ako nakauwi, no? Busy po. Okay lang. Basta, sarap na matulog, pero okay lang. Basta, patuloy lang tayo. Mag-rely po tayo for voters education. Hindi ako nakapag-voters education kanina dahil sa punong-puno yung schedule natin. Pero yung team natin ay laging bumibisita sa ating mga parokyano po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pasalamat tayo sa mga nanood sa atin at sa mga regular star senders natin. Si Ate Mercy Ligan. Kumusta na, te? Nakalabas ka na ba? Nadala ng 500 stars. Salamat po. Si Evelyn Pambi. Good evening, Father. Stay safe. God bless you more. Salamat po. Salamat po. Padala sa atin ng 50 stars. God bless po. Fighty Maria, Tataks of D with a humble heart po. Ayan po. At ang ikalawa nating tampok na video, ito naman ay tungkol sa isang lawyer. Lawyer, no? Yung bihasa sa batas. Alam naman natin na dito sa Pilipinas, sa buong mundo, meron naman talagang mga sakit o karamdaman na lumalaganap. Halimbawa ng lagnat, sipon, COVID, ano pa yung ibang mga virus, o mayroon ding mga chickenpox,
no? Mga karamdaman na lumalaganap sa atin dito sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Pero kakaiba itong ating sunod na tampok, kung saan isang lawyer ang nabiktima, isang karamdaman na kanyang tiniis sa loob ng 36 na taon. Siguro, wala siguro matinong gamot ito, ano? Kasi kung may matinong gamot ito, hindi dito aabutin ng 36 na taon. Ano kayang klaseng karamdaman ito? At paano ito napagaling? Yan ang itatampok sa atin ni Father Darwin. Dito lamang sa kanyang sa punto por punto. Narito si Father Darwin. Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kumusta na po kayo? At maraming fiesta ngayon, no? At sana po ay wag masyadong magpalabi sa pagkaon o sa pag-inom ay hindi maganda sa kalusugan. In medius stat virtus. In the middle, the virtue will grow. So, moderation lang sa pagkain. Katamtaman lang ng pagkain. Huwag masyadong kumain ng sobra. Pati hindi maganda yan. At kung iinom na man, may limitasyon po. Pero hindi yung katawan natin. Hindi magkasakit. At hindi madaot, no? So, ngayon mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo. Bakit hindi ko makita yung mga comments ninyo mga kapatid? Greetings muna tayo. Quick live lang po ito. Isi-share ko po sa inyo yung magandang experience natin sa office po. Healing moment po ito. And the deliverance moment din. Na-amaze ako sa isang abogada na bumibisita sa atin 2 times, no? Kanina ko pa siya nakilala, no? Meron siyang mga karamdaman katulad ng sa kanyang paa, no? Yung karamdaman niya magdanam, hindi niya ma-describe yung sakit. So, lagi siyang nagpahilot para gagaling siya, para ma-relieve siya. Pero nangyari mga kapatid, 3 years old pala siya. 3 years old pa siya noon. Nandyan na yung sakit niya. 3 years old pa siya, nandyan na yung sakit niya. At normal naman na pupunta sa doktor, di ba? At hindi lang yan. Kung pupunta din sila sa mga albularyo. Yun po ang istorya ng buhay niya, no? At merong sakit sa likod niya na higit na sa 1 taon. Yun po yung karamdaman niya. At nung pumupunta siya dito sa office for confession, anointing of the sick, and then deliverance. Nung na-deliverance siya mga kapatid, simula doon ay nawala na. Nice. Pumunta siya, first time siya pumunta dito, April 4, March 3 na tayo. So, malapit na 1 buwan ang nakalipas. At kanina pa, nagsalaysay siya sa atin, no? At babasahin ko pa yung kanyang, storya. Yung, hindi ko lang pagnalanan, no? From Masbate po siya. And then, just imagine, 3 years old pa siya, ngayon is 39 na siya. So, 3 years old and 39, ilan na yan? 39, no? So, 32 years, no? Ay na ba? 39? 37? 36 years, no? 36 years na. Yung kanyang sakripisyo. At sabi ng mister niya, nandun yung mister niya, tuwang-tuwa po sila.
Just imagine sabi niya sa akin, Father, instant po yung healing na binibigay ng Panginoon sa akin. Pati na yung nasa likod ko, masakit na masakit, pero nawala na po yung sakit. At ini-empower natin sila na mag-deliverance sa bahay nila, mag-deliverance sa mga sakit nila. No, wala namang mawawala. Gagamitin natin yung prayer ng simbahan. Hindi natin alam yung karamdaman mo ay oppression, demonic oppression. Dahil sa paglapit natin sa mga occultistas, mga spiritista na hindi kaloob ng Diyos. Hindi na ayon sa paraan ng ating Panginoon. Very biblical po yan. No? Nandyan po yan sa banal na kasulatan. No? So, yun po ang sharing niya sa healing moment. No? Natuwa po ako. I'm so inspired na kanina nakinig sa kanyang salaysay. No? Nakinig sa kanyang salaysay. So, very consoling. No? Kahit pagod ka, nasarap na matulog. Alam nyo, 1 to 2 p.m. Masarap na matulog dyan. Dahil nakasanayan dun sa seminaryo. Yun talaga yung schedule namin, 1 to 2, pero Thursday to Sunday mga kapatid. Masakripisyo yung siesta ko. Dahil hanggang alas 7, hanggang alas 6 ako matapos sa pag-entertain ng mga na-miss na yung debate mo, Father. Pasensya na po, na-busy po tayo sa politika ngayon, na-busy din tayo sa exorcism, na-busy din tayo sa parokya, at sa evangelization natin. Babalik po tayo. So, May 19, nandyan po tayo sa Maribuhok po. Nandyan tayo sa Maribuhok. Meron tayong Grand Bible Rally po. Kung hindi ko alam kung na-final na po yun, dahil yan po ang isa sa mga schedule natin sa Mayo. Kung meron namang kakasa, or kung hindi, wala mang dialogue, meron mang kakasa, mas mabuti. Okay? Na-miss na ba yung dialogue natin? Yes, I will. Okay lang? Dito na tanong. So, okay yung mag-alala dahil marami namang defender natin, no, sa ating lalo na sa Diocese of Tagbilaran. Grabe yung mga kasamahan natin, pati bata, mga kapatid, ay sumasama na sa ating pagsiwalat sa katotohanan. At yan po. Magandang gabi sa inyo at sana po ay na-inspire po kayo at punuin natin ng pag-ibig at kapayapaan. Ang ating puso galing kay Kristo po. Dapat galing kay Kristo Pag-ibig, kapayapaan galing sa ating Panginoon. And let us continue praying sa mga tao na merong maraming problema, maraming mga pagsubok. Let us continue praying for all of us. Work po ako si Marilu Magno. Salamat, Sister Marilu. So, sa mga star senders natin, salamat po. Sister Marilu, nangunguna, 500 stars. Marilu Magno, bago ito. Si Sheila Love, good evening po. Father D, amping kanunay, and be home safe and sound. 300 stars. At si Gladys Pinili, salamat po. At basa lang tayo na ilang komento. Si Norma Cabonkilio, good evening, Father Darwin. Amping kanunay, watching from Consolacion. Si Gloriosa Rosity Olarte, hello po, pati Father Darwin. Si Paul Enting, Ninyo Enting. May gandang gabi sa inyong lahat. So, bye-bye Paiti Maria, Tax FD with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of death. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart. Amen. God bless. Isang babae na nagmistulang shaman princess. Ngayon shaman princess? Yung shaman princess, para yung dating nung pa ako, nung anong taon ba yun? Yung nauso yung anime na Shaman King. Di ba meron silang mga spirit guides? Yun. So, ganun na nangyari. Isang babae, binigyan ng albularyo ng Amidamaru. Ang Amidamaru. Amidamaru. Yung para bang yung bang para spirit guide. Binigyan siya ng Amidamaru. O spirit guide. Pero nang dahil doon sa kanyang Amidamaru, siya ay napossess ng maraming demonyo. Ito ay nakakatakot na karanasan. Pero ating alamin kung paano ba ito na tuklasan niya na siya ay napossess ng maraming demonyo nang dahil sa kanyang Amidamaru. At ibigay ka pa rin Darwin o paliwanag. Narito po. Mga kapatid, magandang umaga po. At ang pag-ibig at ang kapayapaan ay laging maghahari galing kay Kristo. Laging maghahari sa isipan natin at puso natin. Magandang araw po. Kumusta po kayo? At sana po ay nakapagsimba na po kayo. At kung hindi pa man, marami pa namang misa tayo. Kung sa siyudad sa Tagbilaran, halos kada oras na. No? So, pasalamat ta sa Ginoo kay ato din gamito ning adlaw sa paghimaya sa ngalan, sa paghigugma sa atong isig katao na itong buhaton, pagampo sa katawhan sa Dios labi na sa atong mga karong hapit na ba? Ang conclave mga igsoon. No? Okay. Salamat sa Ginoo. Kumusta po kayo? Lahat na nandito. Salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng additional na lakas, additional na buhay, additional na pagkakataon na ma-increase yung pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa natin. Okay? So, nanood natin ngayon si Alex Barelio is watching. Si Judith Golias Mapalo. Kumusta, Father? Maayo. Yan, indot ako tulog. Banding sa misa ako. Mga igsuon kagabi. Dahil ni uli ako igsuon. Amanghod na to. No, si Daniel Gitcano. At ngayon ay pupunta tayo sa kabundukan. Magdadaos tayo ng misa na after that punta tayo sa ating office. No? Ating office. At meron tayong pasyente kahapon. Exorcism time po ito ha. Meron tayong pasyente kahapon from Cebu. Sandalagita po. No? Na binibigyan siya ng accompanying spirit sa isang albularyo. At meron din siyang spirit of incubus. No? Grabe yung galit niya, grabe yung puot niya sa mga tao sa paligid niya. No? During exorcism kahapon, first time po yun, during exorcism natin kahapon, nag-reveal yung demonyo that they are many. No, we are 3,000 spirits inside her body. And then, grabe, yung meron siyang nagsasalita siya ng ibang lingwahe. Espanyol. No? Espanyol yung rinig ko eh. Hindi ko naintindihan. No? Alam nyo, tinali namin sa kumot dahil malakas.
itong babaeng ito, itong dalagitang ito. At 3,000 demons inside her body. And then, yan po ang first time po yon sa exorcism natin. At isa sa mga rule of life, hindi naman tayo magician, hindi yan manawawala ng isang prayer lang, hindi naman tayo magician. Kailangan niya ng patuloy na pag-catechize, hindi lang sa kanya, pati na yung kanyang tatay, pati na yung kanyang nanay, dahil marami silang divination and occultism, mga kapatid. So, yan po ang sinasamahan natin siya, at kung nirecommend natin siya sa mga exorcist dun sa Cebu, para makatikais yung buong pamilya. Malaking tulong talaga yung buong pamilya makatikais, mga kapatid. Kapag hindi makatikais yung buong pamilya, matagalan po talaga tayo. Matagalan tayo sa pagpalayas ng demonyo. Lalo-lalo yung tatay ay ma-converted. Wow, amazing yun, no? So, meron tayong bago kahapon, no, from Cebu. So, ang dami niyang mga doorways of the unclean spirits. At sinabihan ko siya na hindi ito madali, at kailangan natin tumubo sa pag-ibig sa Diyos, tutubo sa pag-ibig natin sa kapwa natin. Yan ang isa sa mga kailangan natin, mga kapatid. At patuloy pa tayong magsasama sa Kanya, at sana sa sunod na mga araw. Pero nirecommend natin siya doon sa mga exorcist sa Sugbo po, dahil taga Cebu siya. Kapag makikita ko na may active exorcist, may active deliverance ministry sa lugar nila, i-recommend ko sila para ma-assist, ma-process. Yun hindi ko kaya ako lang mag-isa, kaya may team tayo. Okay, yan lang sa pumuna, dahil pupunta pa kami sa kabundukan, magdaos pa kami ng misa. So sana, no, kada segundo, kada minuto, mga kapatid, pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ang maghari sa puso at isipan natin. Okay? Fighty Maria, tatak thee with a humble heart. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. To us the beginning is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless. Huwag kayong malimot na nagpakamatay ang ating Panginoon para sa ating lahat. To God be the glory. Mahal tayo ng Diyos at dapat magmamahalan tayo. At patuloy tayo na magsiwalat sa katotohanan at manaig sana yung katotohanan, yung pag-ibig, yung kapayapaan na galing ni Kristo, especially this election po. God bless. Fighty Maria, tatak with a humble heart.